sa inyong lahat. Attorney V, ang question lang po. Part po ng statement ni Marcos Jr. when he said na ayaw niya at hindi siya sang-ayon sa hair follicle drug test is that he said na you always had that weakness every time when he was still working for me. He referring to you. Ano ho kaya yung weakness na yun na tinutukoy niya? Na weakness ninyo? Hindi ko alam sa kanya. Honestly, hindi ko alam sa kanya. I'm the one who defended him. I'm the one who defended him. So if I'm weak, I probably am weak. Thank you. So thank you, Ms. Pam. Napakasimpleng sagot ni attorney, no? So next naman po natin, palakpakan po natin from the members of the Philippine National Police SWAT. Sir, tara po dito, sir. Small but terrible to, sir. Tinatanong ko kanina, ba't ikaw napasok ako, hindi. Good afternoon, sir. Dahil sa Senado rin lang naman po ang tatakbuhan ninyo, itong tanong ko naman, sir. Kasi ngayong administration na to, sa amin sa uniform personnel, medyo less ang nararamdaman namin na pagbabago. Ang tanong ko lang, ano pong inaasahan ng main uniform natin sa inyo, sa mga nakasalang na mga programs nyo, para po sa lahat, sa defense at saka sa lahat po ng inaasahan ng main uniform natin sa inyo pag nasa nasa Senado na. Pangkalahatan, babantayan ko yung tao ng budget. Kagaya ng taon ngayon, yung 2025, alam ba ninyo na ang pensyon ng military and uniform personnel ay binawasan ng 30 billion pesos, o 50 billion pesos. Ang pension of military and uniform personnel ay binawasan ng 50 billion pesos. For this year, 30 billion lang. Yan, babantayan natin yan. Madami silang binawasan. Ang education sector, binawasan ng 31 billion. Ang PhilHealth, binigyan ng zero budget. Anong priority? Yung kanilang unprogrammed appropriation. Ano yun? Simplihin natin, pork barrel. Uunahin nila yung pork barrel. Kaya kagalit-galit. Kagalit-galit, uunahin nila yung AIX. Uunahin nila yung AKAP. Yung AKAP, ang kwentuhan pala dyan, ang ibig sabihin, ang kakapal ng aming pitaka. Yung isang pinta sa kanila. So, di ba, nagiging ridicule na ng mga ordinaryong tao sapagkat nakikita yung kamalian. At hindi sila dapat nagre-react. Yung mga mababatas, karapatan ng bawat Pilipino magpahayag ng kanilang saloobin. Hindi nila pag-aari ang Pilipinas. Hindi mo tao-tauhan ang Pilipino. Na pag binasabing hindi maganda sa'yo, patatawag mo sa Kongreso. Wala tayo sa diktadorya sa pagkakaalam ko. Pero nakikita natin yung mga galaw nila para tayo na sa diktadorya na. You're not even free to comment freely on the action of our elected or appointed officials. Anong klaseng demokrasya meron tayo? Demokrasya lamang ng mga mayaman? Demokrasya lamang para sa mga elitista? Huwag tayong pumayag. Paglaban natin yun. Yun ang gagawin ko. Babantayan ko yung budget and to see to it kung ano yung nararapat hindi lamang sa uniform personnel, hindi lamang sa military, police, and other uniform personnel. Kung ano yung budget na nakalaan na dapat ay ibigay sa kung anong ahensya, huwag nang pakialaman. Kagaya ng sa education. Huwag natin ikompormiso at isangkalan ang kinabukasan at edukasyon ng ating mga kabataan. So, thank you, attorney. So, meron na po tayong last question dito, attorney, at please introduce yourself. Hello po, magandang hapon. Good afternoon, attorney. Before I go to my question, attorney, I would like to commend you for your outstanding performance during the survey at least of the So I have only one question since my other question were already asked earlier. I would like to get your statement, attorney, regarding doon po sa sinabi ni President Marcos na he will declare or he will shut down the government if ever the Supreme Court will favor to your petition questioning the legality of the GAA 2025. As a lawyer, attorney, as being an expert and as senatorial, do you think it's the right thing to do that he will shut down the government? And what will happen to us if ever he shut down the government? No, it's not the right thing to do. At nakakalungkot na nanggaling mismo sa Pangulo. Sapagkat kahit walang contingency plan, ang kahit na sinong namumuno sa atin,
In fact, you don't even have to have any contingency plan. You know why? Because the framers of our 1987 Constitution already anticipated an event like this should it happen. Kaya mayroong ang provision sa ating saligang batas na pagka nagkaroon ng ganito, automatic reenactment ng budget of the previous year. Hindi titigil ang ating gobyerno. Governance will continue. Why? By operation of the Constitution. By the dictate of the Constitution. Na automatic reenacted ang budget of the previous year. Malinaw yung sa saligang batas eh. So tuloy ang trabaho ng lahat ng naglilingkod sa gobyerno. At hindi sila dapat matakot dahil tuloy din ang kanilang sahod. At hindi rin tayo dapat mag-alala sapagkat yung mga hindi naman maahalagang bill pag sinabing urgent, ipinapasa eh. Di lalo na yung national budget, obligahin mo yung iyong mga mambabatas, pumasok kayo, overtime tayo, ipasa niyan. Bakit? Mali yung pinapirma nyo sa akin eh. Blanco yung inyong bicameral conference committee report eh. O di magpasa kayo ng tama, itama natin yung proseso, respetuhin natin ang saligang batas. And I'm confident that the Supreme Court will see the wisdom that we have filed doon sa the wisdom that are contained in the arguments that we have filed in the Supreme Court. Bakit? Ang Supreme Court marunong magpasa ng taunang budget yan. Alam nila na hindi sila pwede magsumiti ng kanilang panukalang budget for the coming year na may blanco. Bawal yun eh. And I'm happy. Meron akong isang katulad dito na barangay captain. Kapitan, hindi ba? Ang barangay, ang sangguniang barangay, hindi ka pwedeng magpasa ng budget na may blanco. Ibabalik sa iyo ng City Council. Hindi pwedeng magpasa ng panukalang budget ang barangay na may blanco kahit isang guhit, isang patlang, kahit isang sentimo. Hindi papasa sa konseho. At ganoon din ang municipal, ang city and provincial council. Hindi sila pwedeng magpasa ng budget na may blanco. Katangi-tangi itong ginawa ng kasalukuyang Kongreso. Nagpasa ng Bicameral Conference Committee, ratipikado, aprobado, pirmado at inihain sa Bills and Index Service ng House of Representatives blanco. Ang dami na nagpatunay. Initially, tanggi sila, wala raw blanco. Nung iniluwas namin yung patotoo, inamin na nila blanco. Pero ito raw po yung ministerial lang. Anong ministerial? Ito raw po ay clerical. Or correction lamang, grammatical, or spelling, or printing error. Paano naging printing error yung 241 billion naging kumulang? Paano naging clerical? Paano naging typographical? 74 billion pesos to be replaced, blank. Paano naging typographical? Paano naging ministerial? It involves a clear exercise of discretion. Kaya yung ating tinatanong, kaninong makating kamay yung nakialam dyan? Sino ba siya? Babae ba siya? Lalaki ba siya? Tandem ba sila? O marami sila? Dapat natin silang panulitin because what they did is criminal. That is a crime against public interest. That is falsification of legislative document. That is a violation of Article 239 of the Revised Penal Code. That is usurpation of authority. Yan ay kriminal. At yan ay dapat ipawalang bisa at ideklarang unconstitutional because the 2025 GAA is nothing but a fruit of a very poisonous legislative process. Hindi dapat ito pahintulutan. Okay, with that mga kasama, may